Panglima ng tubo ng pampahid sa barikos ang nakatambak sa inyong istante at ang mga paa ninyo sa gabi kumikirot na parang katatapos lang mag-marathon. Siguradong pamilyar kayo sa sitwasyong ito. Nagsasayang tayo ng pera at panahon sa pagpahid ng kung ano-anong krema at gel, umaasa na lang sa himala. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na darating ang punto na ang lahat ng pampahid na yan ay magiging ganap na walang saysay at minsan pa nga nakakasama. Sa video na ito, hindi po tayo mag-aanunsyo ng panibagong miracle cure. Tatalakayin natin ang 5 malinaw at hindi matatawarang senyalis na sumisigaw. Tama na ang pahid, kailangan ng magpatingin sa doktor. Panoorin ninyo ito hanggang dulo at malalaman ninyo kung paano hindi mapapalampas ang sandaling ang simpleng sakit ay maaaring maging matinding panganib sa inyong kalusugan. Siya nga pala, ano po ang inyong karanasan sa mga pampahid sa barikos? Nakakatulong ba talaga? O pera lang na tinapon sa hangin? Magkomento po kayo. Magsimula tayo sa simula. Ano ba talaga ang barikos? Hindi lang ito ang pangit na mga asul na bituin o ang namamaga nating ugat. Isipin ninyo ang isang kalsada na one-way lang ang daan. Sa malulusog na ugat, may mga valve or balbula, parang mga barrier or gate na nagpapadaan sa dugo pakyat lang, patungo sa puso. Sa barikos, ang mga balbulang ito ay nasisira. Ang dugo ay naiipon at nagiging stuck. Binabanat ang dingding ng ugat, parang lumang goma. Madalas itong nangyayari habang tumatanda tayo. Kapag nawawala na ang pagkaelastiko ng ating mga daluyan ng dugo. Diyan na pumapasok ang mga pampahid. Maaari silang magbigay ng pansamantalang ginhawa, magpalamig, mag-alis ng pagod, bawasan ng kaunti ang pamamaga. Pero hindi nila kayang ayusin ang sirang balbula sa loob ng ugat. Gumagana lang sila sa ibabaw, samantalang ang tunay na problema ay nakatago sa loob. Ang pag-unawa rito ang unang hakbang para sa tamang paggagamot. Kaya, simulan natin sa pinakaugat ng problema. Bakit ba napakalaki ng tiwala natin sa mga pampahid? Kasi, madali lang gamitin, simple, at hindi nakakatakot. Bumili sa butika, ipahid, at parang guminhawa ka agad. Ang pangako pa ng mga patalastas, gaan ng pakiramdam sa binti, at mawawala daw agad ang problema sa ilang beses lang na paggamit. Ito ang nagbibigay sa atin ng mapanganib na ilusyon. Pakiramdam natin kontrolado natin ang sitwasyon. Akala natin nagpapagaling tayo. Pero ang sakit, tahimik na lumalala sa loob. Ang totoo, ang mga pampahid sa pinakamaganda ng sitwasyon ay pangalis lang ng sintomas. Baka may sangkap yan na pampanipis ng dugo sa ibabaw ng balat or kaya yung horse chestnut para magtono sa ugat. Pero isipin ninyo ito, parang ganito, kapag nasusunog ang bahay, bubuksan nyo lang ba ang bintana para mawala ang usok? Imbis na patayin ang apoy. Sige, bumuti ang paghinga mo ng kaunti, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagkasunog ng bahay. Kaya naman, ang unang hakbang para maging mas matalino tayo sa pag-aalaga ay intindihin na ang pampahid ay hindi gamot sa varicose o varicose veins. Ito ay pansamantalang tulong lang para mabawasan ang diskomportable sa pinakaunang yugto pa lang. At wala nang iba. Tignan natin ng mas malalim, diretso sa loob ng ugat na may sakit. Gaya ng napag-usapan na natin, sira ang balbula, kaya ang dugo ay hindi umaakyat, kundi nag-iipon lang diyan. Dahil dito, sobrang taas ng presyon sa pader ng ugat. Ang ugat mismo, lumuluwag at nagiging liko-liko. Ngayon, ang pamahid na nilalagay nyo sa balat, hindi talaga kayang pumasok ng ganoon kalalim para ayusin itong problemang mekanikal. Ang bisa lang ng active ingredients niyan ay sa itaas na bahagi ng balat at sa taba na nasa ilalim lang nito. Pwede nilang pakitirin ng saglit ang maliliit na ugat
or bahagyang pabuti ng daloy ng dugo sa ibabaw. Kaya nakakaramdam kayo ng ginhawa o gaan. Pero ang ayusin ng balbula, patibayin ang lumuwag na pader ng ugat sa loob o piliting gumalaw ng tama ang naipong dugo. Wala silang kakayahan dyan. Isipin nyo, parang may pumutok na tubo sa loob ng pader nyo. Tapos ang ginagawa nyo lang para maayos ay pinupunasan nyo lang ang basang bahagi ng wallpaper. Ganyan talaga ang ginagawa ng mga pamahid pagdating sa malalang varicose veins. Ang laban lang nila ay ang panlabas na sintomas. Pero hindi nila pinapansin ang mismong problema o sira sa loob. Ayan, dumating na tayo sa unang malaking babala. Yung sakit at pangangalay sa binti na parang walang katapusan. Linawin natin. Iba ang simpleng pagod dahil sa mahabang lakaran o di kaya'y pagtatrabaho sa halaman. Yan ay normal lang na pagkapagod na madaling mawawala pagkatapos magpahinga. Pero iba na talaga kapag bandang tanghali pa lang, pakiramdam mo ay parang may nakatali ng mabibigat na pabigat sa mga paa mo kahit hindi ka naman nagkilos ng todo. Kapag ang kirot, ang humihila o di kaya'y ang tila nagniningas na sakit sa batok ng binti mo ay naging tapat mo ng kasama tuwing gabi. Oo, ang pamahid o krema ay malamig lang sa umpisa, kaya iisipin mong gumaan ang pakiramdam mo kahit mga kalahating oras. Pero ang totoong ugat ng sakit, ang dugo sa ugat na bara at hindi na umaagos, na siyang dumidiin sa laman at nanginginig sa nerbiyos, hindi yan aalis. Kung sa sarili mo, hindi ka na makatulog ng maayos kung wala kang ipapahid na pangtanggal ng sakit. Kung ang diskomportable ay umaabala na sa normal mong pamumuhay, yan na ang sigaw ng mga ugat mo para humingi ng tulong. Sobrang dami na ang pasanin ng venous system mo. Hindi na yan dinadaan sa pangkosmetiko lang. Kailangan mo na talaga ng seryosong gamutan. Suriin nating mabuti ang pinagmulan ng sakit na ito. Importante na maintindihan natin na hindi ito sakit ng kalamnan, kundi ibang uri ng kirot. Kadalasan, inilalarawan ito ng mga tao na parang may pumipintig at gustong sumabog sa loob. Pamumulikat tuwing gabi na nakakagising o yung pakiramdam na parang may nagtatakbuhang langgam sa balat. Bakit nangyayari ito? Ang naipong dugo sa ugat na hindi umaagos ay kulang na kulang sa oksiheno at punong-puno ng mga dumi o lason mula sa metabolismo ng katawan. Ang marumi na dugong ito ay literal na nilalason ang mga nakapaligid na tisyo, kalamnan at mga ugat. Ito ang dahilan ng inyong pulikat at hindi magandang pakiramdam. Bukod pa rito, dahil sa mataas na presyon sa loob ng ugat, tumatagas ang likidong bahagi ng dugo palabas sa pader ng ugat at pumapasok sa mga nakapalibot na tisyo. Nagdudulot ito ng tago at panloob na pamamaga na siyang umiipit sa lahat ng nasa paligid, kaya nararamdaman ninyo ang pamimintig at bigat. Walang kahit anong cream ang makakapag-alis ng sobrang likido o makakapagbigay oksiheno sa mga tisyo. Panandalian lang nitong nililinlang ang inyong pakiramdam sa pamamagitan ng lamig or mentol na nagbibigay lamang ng ilusyon ng ginhawa habang patuloy namang lumalala ang problema sa ugat. Ngayon, heto ang pangalawa at mas malinaw na palatandaan, ang pamamaga na kitang-kita at hindi bumababa. Kung pagdating ng hapon o gabi, may malalim na bakas ng garter ng medyas ang inyong bukong-bukong ankles at sumisikip na ang paborito ninyong sapatos, ito ay dapat ng ikabahala. Lalo na kayong mag-ingat kung ang pamamaga ay hindi pa rin tuluyang nawawala kahit pagkatapos matulog sa gabi. Paggising ninyo sa umaga, tila namamaga pa rin o malambot tingnan ng inyong mga paa. Ibig sabihin nito, hindi na kayang i-drain ng inyong venous at lymphatic systems ang labis na likido. Ang pamamaga na hindi gumagaling
ay hindi lamang simpleng problema sa hitsura. Para itong isang banlik o nakatigil na likido sa inyong mga paa. Sa likidong ito na hindi umaalis, nag-iipon ang mga lason, masa toxins, at nasisira ang tamang nutrisyon ng balat at laman sa ilalim nito. Dahil dito, nagiging mas madaling kapitan ng anumang impeksyon ang inyong balat. Ang mga pamahid na may pampaihi o pangkontra pamamaga ay nagdudulot lamang ng bahagya at panandaliang ginhawa. Hindi nila maaalis ang ugat ng problema. Ang mataas na presyon sa ugat, veins, na patuloy na nagpapalabas ng likido papunta sa inyong mga tissues. Ang pagbaliwala sa pamamaga na hindi nawawala ay parang pagbubukas ng pinto sa mas malalapang komplikasyon. Bakit nga ba delikado at mapanganib ang manas? Isipin nyo, halimbawa, ang isang espongha. Pagtuyo yan, magaan at malambot. Pero kapag binasa mo, bumibigat. Kung iiwan mo naman ito sa tubig ng matagal, hindi ba magsisimula itong mabulok at masira? Parang ganyan din ang nangyayari sa mga laman at balat ng inyong mga paa kapag mayroon kayong matagalang manas. Yung sobrang likido na nandoon, humahad lang sa tamang nutrisyon ng mga selula. Literal na nagugutom ang mga selula dahil yung likido na nakapalibot sa kanila ay kulang sa oxygen at sustansya. Dahil dito, titigas ang ilalim ng inyong balat. Nagiging napakatigas na, parang bato. Nawawala na rin ang lambot ng balat at humihina ang natural nitong proteksyon. Kaya kahit gasgas lang o kagat ng insekto sa manas na paa, ang tagal gumaling. Madali itong maimpeksyon o magkasugat. Ang manas ay hindi lang basta simpleng tubig. Senyalis ito na may malalim na problema sa pag-ikot ng dugo at sustansya sa inyong mga ugat. Kaya, kailangan nito ng buong solusyon, hindi lang po yung basta ihaplas ng gel sa labas. Ang pangatlong senyales na imposibleng hindi mapansin pero madalas nating ibinabato sa katandaan o ibang dahilan ay ang pagbabago sa ating balat. Tingnan ninyong mabuti ang balat sa binti, lalo na doon sa ibabang bahagi, sa may itaas ng bukong-bukong. Kung may lumabas na kulay kape o mamula-mulang batik, parang pekas o pasa na hindi nawawala, ito ay talagang mapanganib na senyales. Ang tawag dyan ay hyperpigmentation. Nangyayari ito dahil sa sobrang taas na presyon sa inyong ugat, kaya't ang maliliit na bahagi ng dugo o ang red blood cells ay tumatagas at napupunta sa balat. Pagdating doon, naghihiwa-hiwalay sila at naglalabas ng iron na laman ng dugo. Kaya't ang balat ninyo ay nagkakaroon ng kulay kalawang. Bukod sa mga batik, ang balat ay pwedeng maging tuyo, magbalat, at magkaroon ng matinding pangangati na hindi mo na matiis. Dito, nagsisimulang gumamit ang mga tao ng lotion o gamutin ng kunwari ay dermatitis nang hindi nila alam na ang totoong problema ay nakabaon sa loob ng inyong mga ugat. Ang kondisyong ito na tinatawag na venous eczema ay direktang resulta ng mahinang nutrisyon ng balat dahil sa varicose veins. Pag-usapan po natin kung bakit nagbabago ang kalagayan ng inyong balat dahil dito. Ang balat po natin ay isang buhay na bahagi ng katawan. Kailangan nito ng tuloy-tuloy na supply ng oxygen at sustansya at mahalaga ring mailabas ang mga dumi o lason. Ang lahat ng ito ay ginagampanan ng isang masalimuot na grupo ng maliliit na ugat, ang mga capillary. Kapag may varicose, nagkakaroon ng bara at pressure sa malalaking ugat at naipapasa ito sa mga napakaliit na ugat na ito. Dahil dito, umaapaw sila sa dugo, nagiging maluwag at butas-butas ang kanilang dingding. Nagdudulot ito ng pangmatagalang pamamaga o chronic inflammation sa inyong balat. Sinusubukan itong labanan ng ating katawan. Pero
Dahil hindi naaayos ang pinagmumulan ng problema, ang pagbara ng dugo sa ugat, nagiging permanente na ang pamamaga. Dahil diyan, naninipis ang balat, nagiging makintab, parang papel na balat, at nalalagas ang buhok. Nawawalan ito ng panlaban. Hindi na po ito simpleng problema lang sa hitsura or cosmetic. Ito na ang senyales na ang mga laman at balat sa inyong binti ay naghihirap dahil sa matinding kakulangan sa oxygen at labis na lason. Kaya tandaan po, walang kahit anong mamahaling krema or pampahid ang makakabalik sa normal na daloy ng dugo sa ganitong kalalim na antas ng problema. Dito, madalas nating marinig ang sikat na palusot, "Ay, tanda na lang yan," o "Sobrang tuyo lang talaga ng balat ko." Maraming matatanda ang nagkikibit-balikat na lang kapag napansing umitim o nagdilim ang balat sa binti. Iniisip na age spots lang yon, pero may malaking pagkakaiba. Ang mga pekas o age spots dahil sa edad ay pwedeng lumabas kahit saan. Pero kapag itim or pamumula dahil sa varicose veins, may tiyak itong lugar sa ibabang bahagi ng binti, lalo na sa palibot ng bukong-bukong or ankles. Ganoon din sa sobrang pagkatuyo. Kung tuyong-tuyo ang balat mo sa buong katawan, iba yun. Pero kung ang matinding pangangati at pagbabalat ay nakatuon lang mismo sa ibabang binti, lalo na kung may kita ng ugat or pamamaga, sigurado 99% yan senyalis na ng venous insufficiency. Hindi maayos na daloy ng dugo sa ugat. Ang paggamot diyan na parang ordinaryong skin problem o dermatitis lang. Parang pinipinturahan mo lang ang isang tubo na may kalawang. Sa labas, mukhang maganda. Pero sa loob, tuloy pa rin ang pagkasira. Ang mahalaga, tingnan natin ang buong sitwasyon. May nararamdaman ba kayong bigat sa binti, namamagang paa, o kitang-kitang mga ugat? Kung oo, ang anumang pagbabago sa balat ay hindi na dapat idaan sa pagbili ng bagong cream, kundi sa agarang pagpapakonsulta sa doktor. Ang ikaapat na senyales, ito yung punto na hindi mo lang makikita, kundi mararamdaman mo na talaga ang problema. Subukan mong hawakan at ipadaan ang kamay mo sa bahagi ng ugat na namaga. Kung pagdama mo ay may matigas, masakit, at parang lubid na umbok sa ilalim ng balat, at itong balat naman sa ibabaw ay namumula at mainit, naku, delikado na po yan. Maaari itong senyalis ng thrombophlebitis. Yun ay pamamaga ng ugat kasabay ng pagbuo ng clot o namuong dugo sa loob nito. Sa ganitong sitwasyon, ang mga ointment o krema ay hindi lang walang silbi, pero baka makasama pa. Halimbawa, ang mga pang-init na cream o matinding masahe dyan sa apektadong lugar ay talagang bawal na bawal dahil maaari nitong paalisin o i-dislodge ang blood clot. At yan po ay direktang banta sa buhay. Kasi kapag kumalas ang clot, dadalhin yan ng dugo papunta sa baga at magdudulot ng pulmonary embolism, isang nakamamatay na kondisyon. Kaya tandaan, anumang paninigas, pamumula, at pag-init ng isang ugat ay isang absolutong senyales na kailangan ninyong magpakonsulta agad sa doktor. Walang pagdadalawang isip. Ano nga ba itong thrombophlebitis sa madaling salita? Isipin niyo muna ang isang ilog na halos hindi na umaagos. Kung saan halos huminto na ang daloy, diyan nagtitipon ng putik at basura sa ilalim. Ganyan din ang nangyayari sa ugat nating may varicose veins, kung saan napakabagal na ng pag-agos ng dugo. Ang mga platelets na parte ng dugo natin ay nagdidikit-dikit at kumakapit sa pader ng ugat na may pinsala. Ito na ang tinatawag nating namuong dugo o blood clot o thrombus. Iniisip ng katawan natin na dayuhan ang clot na ito kaya nagre-react siya. Nagkakaroon tuloy ng pamamaga kasabay ng kirot, pamumula at pamamaga mismo ng binti o apektadong bahagi. Habang nakakapit lang
ang namuong dugo sa mababaw na ugat, sa isang lugar lang ang problema. Pero delikado ito dahil pwedeng lumaki, pumunta sa malalim na ugat o ang pinakamasama, pwedeng kumalas ang isang piraso nito. Kaya nga, kapag may kahit kaunting hinala kayo ng thrombophlebitis, huwag na huwag mag-self-medicate. Tanging ang doktor lang ang makakapag-assess gamit ang ultrasound or sonogram para makita kung gaano kalaki ang clot, saan ito nakaposisyon, at kung gaano ito kadelikado. Pagkatapos noon, doon lang niya maibibigay ang tamang gamutan para tunawin ang namuong dugo at pigilan itong lumaki pa. At ang panghuli na po, ang panglima, ito na ang pinakanakakatakot at sa totoo lang, madalas mangyari. Ito ay ang paglabas ng mga sugat sa balat na hindi talaga gumagaling. Pwede itong magsimula sa isang maliit na paltos, gasgas, o di kaya'y basang parte lang ng balat na sa paglipas ng panahon ay nagiging bukas na sugat. Tinatawag po itong trophic ulcer o trophic na sugat. Ito na ang taluktok ng iceberg, ang pinakahuling yugto ng matagal ng problema sa ugat o chronic venous insufficiency. Ang ibig sabihin ng paglitaw nito, grabe na ang pagkasira ng nutrisyon sa mga tissue, kaya't ang balat ay literal na namamatay at nagkakabaklas. Kadalasan, ang mga sugat na ito ay tumutubo sa loob ng binti, sa ibabaw mismo ng bukong-bukong. Sila po ay masakit, umaalingasaw, at mahirap gamutin gamit ang simpleng pambenda or ointment. Ang paggamit ng mga gamot o pamahid sa kasong ito para lang pong nagdidikit tayo ng plaster sa isang barkong may malaking butas. Kung hindi maaayos ang normal na daloy ng ugat, hinding-hindi gagaling ang sugat. Sa halip, lalo pa itong lalaki at lalawak. Bakit nga ba napakahirap pagalingin ng trophic ulcer? Kasi ang problema ay hindi lang doon sa sugat mismo, kundi sa mismong pinagmulan o ugat ng sugat. Tulad ng nasabi na natin, ang balat at mga tissue sa ilalim nito ay nalalason ng mga dumi mula sa naipong dugo at hirap na hirap dahil sa matinding kakulangan ng oxygen. Sa ganitong sitwasyon, wala talagang resources or kakayahan ang katawan para magpagaling. Kahit anong bakterya ang makapasok diyan, talagang mabilis silang dumami na nagdudulot ng walang tigil na pamamaga at pagnanana. Ang mga pasyente, taon-taon na lang nagpapabenda, gumagastos ng napakalaking pera sa mga ointment na may antibiotics, silver, at iba't ibang uri ng benda, pero pansamantala lang ang ginhawa. Ang sugat ay minsan lumiit pero muling bubukas. Ang tanging epektibong paraan para tuluyan itong gumaling ay alisin ang ugat ng sakit. Ibig sabihin, dapat gamutin ang varicose veins at ibalik sa normal ang daloy ng dugo. Sa sandaling makapasok na ang malusog at mayaman sa oxygen na dugo sa mga apektadong tissue, kusang gagana ang katawan para simulan ang regeneration at tuluyan ang maghihilom ang sugat. Sandali lang, isipin natin kung ano ang mangyayari kung babaliwalain natin ang limang babala na iyan at magpapatuloy lang tayong umasa sa mga pahid-pahid or ointments. Ang walang tigil na sakit at pamamanhid ay mauuwi sa paghina ng katawan, kawalan ng gana at depresyon. Ang matagalang pamamaga or chronic edema ay lalong magpapahirap sa ating puso at sa sistema ng ugat. Ang pagbabago sa balat ay uunlad sa tinatawag na white atrophy, kung saan ang balat ay magiging kasing nipis na ng papel de sigarilyo, napuputok na sa konting hawak. Ang pamamaga ng ugat or thrombophlebitis ay laging may banta ng nakamamatay na bara or thromboembolism. Samantala, yung sugat na hindi na natutuyo or trophic ulcer ay hindi lang pinagmumulan ng matinding kirot at impeksyon, kundi pwede pa itong maging cancer. Sa huli, ang problema na sanay naayos lang
sa mabilis at simpleng procedure sa loob lang ng isang araw ay magiging matindi at nakakapagod na karamdaman. Ito ay sisira sa inyong buhay at mangangailangan ng napakahaba at masalimuot na gamutan. Ang katumbas ng pagpapabukas-bukas o pagpapaliban dito ay hindi pera, kundi mga taon ng maayos at buong buhay. Kaya, kung napansin na ninyo ang ilan sa mga senyalis na ito at sa wakas ay nagdesisyon na kayong kumilos, ano ba ang aasahan ninyo sa unang pagbisita sa doktor na phlebologist? Huwag kayong mag-alala. Ang una ninyong pagbisita ay higit sa lahat, isang seryosong usapan at simpleng pagsusuri. Detalyadong tatanungin kayo ng doktor tungkol sa inyong nararamdaman. Kailan pa ito nagsimula at ano ang nagpapalala nito? Pagkatapos, sisilipin niya ang inyong mga binti. Titingnan ang kalagayan ng inyong ugat, balat, at kung mayroon bang pamamaga. Tandaan, hindi ito masakit. Ang pangunahing layunin ng doktor sa yugtong ito ay makabuo ng kumpletong larawan ng inyong kalagayan. Hindi kayo agad ooperahan at lalong hindi kayo tatakutin ng mga posibleng malalang mangyayari. Sa katunayan, ang isang mahusay na espesyalista ay magpapakalma sa inyo. Ipapaalam niya kung ano talaga ang nangyayari sa inyong mga ugat at kung ano ang mga paraan para malunasan ito. Ang modernong phlebology ay hindi na tungkol sa takot at kirot. Ito ay tungkol sa makabagong teknolohiya, kaginhawaan, at mabilis na pagbalik sa inyong masiglang buhay. Kaya, itabi na ninyo ang inyong mga pagdududa at gawin na ang una at pinakamahalagang hakbang na ito. Ang pinakaimportante sa una ninyong pagbisita ay ang ultrasound o sonogram ng inyong mga ugat. Ito ang tinatawag nating golden standard para malaman talaga kung mayroon kayong varicose veins. Huwag kayong mag-alala. Ang procedure na ito ay walang sakit at napaka-safe. Parang nagpapa-ultrasound lang kayo ng ibang parte ng katawan. Maglalagay lang si doktora o doktor ng gel sa balat ninyo at ipapadaan niya ang sensor sa inyong binti. Sa screen ng monitor, makikita niya ng live ang inyong mga ugat. Parang pinapanood na pelikula. Makikita ang lapad, ang kalagayan ng mga dingding ng ugat, at ito ang pinakaimportante, kung paano gumagana ang mga balbula o ang mga pinto-pinto sa loob ng ugat. Malalaman niya kung saang parte hindi na sumasara ang balbula at kung saan bumabalik ang daloy ng dugo. Titingnan din niya kung mayroong mga blood clots o namuong dugo, gaano ito kalaki, at kung may panganib. Ang pagsusuri na ito ay nagbibigay ng kumpletong detalye tungkol sa inyong sistema ng ugat. Base sa resulta, makakapagbigay ang doktor ng eksaktong diagnosis at plano ng paggamot na saktong-sakto para sa inyo. Wala nang hula-hula. Hindi na tayo manggagamot ng bulag-bulagan. Sa tulong nito, sigurado tayo sa tamang diagnosis at sa target na paglunas sa inyong problema. Tanggalin na po natin ang matinding takot at haka-haka na nagpapahinto sa atin na magpatingin sa doktor. Ito po ang madalas nilang iniisip. Agad akong ooperahan, tuturutsuhin ako ng anesthesia, hihilain ang binti ko, tapos matagal akong mamamalagi sa ospital. Kalimutan na po natin yan. Ang tradisyonal na operasyon para tanggalin ang ugat na tinatawag na phlebectomy ay bihira ng ginagawa ngayon at para na lang po iyan sa mga seryoso at matitinding kaso. 75%, 95% po ng mga kaso ng varicose ngayon ay ginagamot gamit ang mga makabago at minimally invasive na pamamaraan. Ang mga treatment na ito ay ambulatoryo. Ibig sabihin, pumupunta po kayo sa klinika, ginagawa ang procedure, at pagkatapos ng 1 o 2 oras, nakakalakad po kayo pauwi sa sarili ninyong mga paa. Hindi na po kailangan ng general anesthesia.
yung tulog ka talaga. Lokal na pampamanhid lang po. Wala pong hiwa o peklat na maiiwan sa balat, tanging bakas lang ng tusok na mabilis humilom. Napakaiksi lang po ng recovery period. Karamihan ng pasyente, nakakabalik agad sa normal na buhay kinabukasan na. Kaya po, ang takot ninyo sa operasyon ay wala na pong basehan ngayon. Isa sa pinaka-popular at pinaka-epektibong modernong paraan para gamutin ang varicose ay ang endovenous laser coagulation o mas kilala bilang EVLK. Mukhang komplikado ang pangalan, pero sa totoo lang, napakasimple at napakabilis nito. Sa tulong ng ultrasound, ipapasok ng doktor ang isang napakanipis na fiber or ilaw sa ugat na may problema sa pamamagitan lang ng napakaliit na butas o tusok. Pagkatapos, i-on ang laser. Ang init mula sa laser ang siyang maghihinang o magsasara sa ugat mula sa loob. Dahil dito, maninigas at tuluyang magsasara ang ugat. Ang daloy ng dugo ay lilipat sa mga malulusog na ugat na lang. Paglipas ng panahon, kusa itong matutunaw at mawawala. Tumatagal lang ang buong proseso ng mga 40 hanggang 60 minuto. Lokal anesthesia lang ang kailangan, kaya gising ka habang ginagawa ito. At ang pinakamaganda, wala itong iniiwang peklat. Ito na ang permanenteng solusyon. Kapag wala na ang barikos na ugat, wala nang barikos. Ang bisa ng paraang ito ay umaabot sa 78%, nanta 98%. Ito ang teknolohiya ng ika-21 siglo na nagbibigay lunas sa barikos ng mabilis, ligtas at pangmatagalan. May isa pa tayong modernong paraan, ang sclerotherapy. Napakaganda nito para matanggal ang maliliit na ugat na parang sapot ng gagamba o yung mga hindi pa masyadong malalaking varicose veins. Ito ang sikreto. Gagamit ng napakanipis na karayom para i-inject ang isang espesyal na gamot, ang tinatawag na sclerosant, diretso sa loob ng may sakit na ugat. Ang kemikal na ito ay nagdudulot ng bahagyang pagkasunog sa loob ng ugat, kaya ito ay didikit at magsasara. Sa paglipas ng panahon, kusa itong matutunaw at mawawala na parang bula. Halos hindi masakit ang prosesong ito at tatagal lang ng mga 15 hanggang 20 minuto. Minsan, para maging perpekto talaga ang resulta, kailangan mo ng ilang ulit na sesyon. Madalas, ginagamit din ang sclerotherapy kasabay ng laser treatment. Ito ay para linisin at tanggalin na talaga ang mga maliliit pang natirang ugat at para maging maganda at presentable ang balat. Ito ay patunay lang na ang modernong pag-aaral tungkol sa ugat, ang tinatawag na phlebology, ay kayang resolbahan ang problema mo ng walang hiwa, walang matinding sakit, at hindi na kailangan ng matagal na recovery time. Marami tayong pwedeng pagpipilian sa paggamot at syempre, ang doktor mo ang pipili ng pinakaangkop at pinakamainam para mismo sa sitwasyon mo. Kaya, ano ba talaga ang pinakamahalagang aral? Tandaan natin, ang varicose veins ay hindi sakit na mawawala ng kusa at hindi rin ito simpleng karamdaman na kaya ng gamutin gamit lang ang mga pampahid or krema. Ang maagang pagpapatingin sa doktor ay hindi lamang para sa kagandahan ng inyong mga binti. Ito ay isang matalinong pamumuhunan sa inyong pangkalahatang kalusugan, sa inyong kakayahang maging aktibo at sa inyong mahabang buhay. Sa sandaling maagapan at matanggal ang ugat ng varicosa, sa simula pa lang, hindi lang sakit at pamamaga ang mawawala. Maiiwasan din ninyo ang mga komplikasyong delikado sa buhay gaya ng thrombophlebitis at trophic ulcers. Malaki pa ang matitipid ninyo sa pera na maaaring ninyong gugulin taon-taon sa mga walang silbing krema at pangbalot. At higit sa lahat, maibabalik ninyo ang kalayaan sa pagkilos at ang kagalakan ng buhay
na walang nararamdamang sakit o kirot. Huwag nang ipagpaliban ang pagbisita sa isang phlebologist, espesyalista sa ugat. Kung mas maaga kayong kikilos, mas magiging simple, mabilis, at mas mura ang solusyon sa inyong problema. Alagaan ninyo ang inyong mga binti dahil sila ang maglilingkod sa inyo ng buong tapat at tagal sa loob pa ng maraming taon. Kaya, mag-summarize na tayo. Tinalakay natin ang 5 napakahalagang babala: ang patuloy na pananakit at bigat ng pakiramdam, ang pamamaga na hindi nawawala, pagbabago sa hitsura ng balat, ang pamumuo o bukol sa ugat, at panghuli, ang paglitaw ng mga sugat o ulcer. Tandaan ang pinakaimportanteng punto ng video na ito: ang mga ointment at krema ay hindi gamot sa varicose veins or varicose. Pansamantala lang nilang inaalis ang sintomas, lalo na sa simula pa lang. Ang umasa lang sa mga ito ay parang kusang pagpapahintulot na sirain ng sakit ang inyong mga ugat mula sa loob. Ang maagap na pagbisita sa isang phlebologist o espesyalista sa ugat ay hindi dapat ikatakot. Ngayon, mayroon ng mga makabago, mabilis, at halos hindi masakit na paraan para malutas ang problema ng tuluyan at minsan lang. Huwag na kayong maghintay pa ng komplikasyon. Unahan na natin ang sakit. Ang inyong kalusugan at kalidad ng buhay ay nasa inyo mismong mga kamay. Salamat sa inyong pagtapos sa mahalagang video na ito. Kung nakatulong ito sa inyo, sana po ay mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa aming channel para hindi nyo ma-miss ang mga bagong episode tungkol sa kalusugan. At pakiusap, ibahagi ninyo sa comment section. Alin sa mga nabanggit na babala ang labis na nagpaalala o nagpagana sa inyo? Ang inyong karanasan ay malaking tulong din sa iba